Mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. Marami nagtatanong doon kay attorney, anong pangalan ni attorney Respicio? Jeril Respicio. Alam mo ninyo, hindi ko nalalaman talaga kung siya inaresto at kung yan ay related doon sa ikinaso sa kanya ng COMELEC. But again, ang aking personal na pananaw, hindi po siya dapat kinasuhan ng unlawful utterance sapagkat malinaw po dalawa ang pwede niyang gawing sandigan, yung Article 3, Section 4 na sinasabi nga meron tayong karapatan, yung freedom of speech and of expression. Meron siyang karapatang magsalita at magpahayag, lalo na yung mga bagay na ang usapin ay may kinalaman at magkakaroon ng epekto o impact sa kinabukasan nating mga Pilipino. Bukod po dyan, meron ding Article 3, Section 7. So isang article, Article 3, yung sa Section 4, tingnan din po niyo yung Article 3, Section 7. Nakalagay po dyan, yung the right of people to information on all matters of public concern shall be recognized. So malinaw dyan the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Public concern po yun He was just, I believe, raising as an issue the vulnerability of the automated election system that will be used come May 12, 2025. And I think he's speaking not just as a candidate, but as a lawyer who is an advocate. And I think he is advocating for a free, transparent, credible, and accurate election pagdating po ng May 12. So wala pong masama sa kanyang ginawa. Kung titingnan po ninyo, yung article, yung section 1 po ng RA 9369, malinaw din po doon, nakasaad po doon yung sa Declaration of Policy. Ang policy po ng RA 9369, ito po yung batas ng automated election system. Malinaw po roon na polisiya ng state na magkaroon ng isang peaceful, credible, accurate, and informed election. Yun po ang batayan nila. Kinakailangan peaceful, kinakailangan credible, and informed election. Paano po tayo magkakaroon ng credible and informed election kung ang ating mga electorate ay hindi natin bibigyan ng information? So dapat po balansihin yun yung Article 154 at yung karapatan nitong ni Attorney Respicio under Article 3, Sections 4 and 7 respectively. Kay Michael Suwan Lopez, number 56, Solid Duterte Team, Attorney Vic, thank you. Kay Ken Ramos Belleza, ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni Justice Antonio Tico Jr. na mag-request ang PhilHealth sa Pangulo na ibalik sa kanila ang 60 billion? At kay Roger V. Senas, Attorney Vic, are watching here from Siquijor. Yung pagbabalik ko ng pondo, pag nakuha na po yun, hindi rin naman basta-basta pwedeng ibalik ko ng Executive Department yun. Mag-aantay na naman tayo ng next budget cycle, which is in 2026 budget, dahil lahat po ng appropriation revenue ay magmumula lamang katangi-tangi sa House of Representatives. Wala pong kapangyarihan ang judiciary, wala pong kapangyarihan ang executive department na mag-appropriate o magpanukala o maggawa ng isang appropriation bill o revenue bill. Tanging Kongreso lamang. So, tingnan natin, mahirap nating pangunahan ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito. Hello, magandang gabi sa iyo, Antay-Kabataan Antay-Kabataan Party List. Attorney, natatawa lang kasi ako sa sinasabi nila na kiniklaim daw yung Palawan. Bakit nila kiniklaim yung Palawan kung territory ng Pilipinas yun? Sino nag-claim? Yung sinasabi nila China daw, bakit i-claim ng China yung Palawan? Masalimuot talaga yung usapin ng South China Sea. Ang sinasabi nga dyan, although sinabi na ng UNCLOS, sorry, ang naging decision po ng arbitral tribunal, yung UNCLOS, ay invalid yung China 9-dash line.
Hindi daw po valid yan at marami ring naging violation o transgressions ang bansang China pagdating sa Philippines Exclusive Economic Zone. Pero hindi po na-desisyonan yung ating kiskisan o di pagkakaunawaan o yung issue ng angkinan ng teritoryo dyan sa South China Sea dahil wala pong authority, walang jurisdiction at walang kapangyarihan ang UNCLOS na magdesisyon pagdating po sa soberanya o sa territory. Yan po yung istorya dyan. Baka ang sinasabi po nyo, pinawalang visa po ng UNCLOS, sinabi ng UNCLOS invalid. Yung China 9-line rule, invalid po iyan. Bukas pa lamang yung preliminary conference at yung mga abogado ay naghahanda para sa oral argument ng April 1. But thank you for your knowledge and interest sa kasong ito, Gab. Ipagpatuloy mo dahil ang usaping budget ay pera nating mga Pilipino. At bago tayo magpunta kay Kuya Bay, pakita ko lang ho ito kasi ang daming nangyayari. Kagaya po yung nasa Manila Times po, nakita ko, may nagpadala sa akin, yung isang sulat dito. Idiskurso din po natin ito, dalawang bagay. Marami nakabinbin ng pamahalaan eh. Sinulat po ng Manila Times na yung bata po na nakidnap was not rescued. The teen was not rescued. Ito po yung title niya. Apparently, nagkakaiba-iba ho yung storya. Pinalabas na ito ay na-rescue, produkto ng isang hot pursuit operation ng mga operatiba ng PNP, particular ang anti-kidnapping group. At nagresulta nga na binitawan di umano nung mga 22 suspects yung bata at na-rescue. Subalit may lumalabas ngayon dito sa pahayagang Manila Times na sinulat ni Franco Jose Baronia na ang title niya, Teen Was Not Rescued, according to report. At ang katotohanan, nandun na raw ho sa bahay ng kamag-anak yung bata sa isang private residence sa Parañaque City at binisita na lamang ng pulis. So, ano ba talaga ang totoo rito? Ito ba'y na-rescue o nagbayad ng ransom? Itong batang kinidnap. Importante, again, in the spirit of transparency and accountability. And na-identify ho nila with specificity. 22 suspects di umano. Hanggang ngayon, yung 22 ni isa walang nahuli. Akala ko ba may hot pursuit at natukoy na at masusukol na kaya binitawan yung batang kinidnap. Kung ganun ang sitwasyon, anong nangyari sa hot pursuit? This was February 26 po yata eh. Today is already March 4 or almost 1 week after, wala nang hot pursuit. Nasaan na yung 22? So na-identify nila 22 yung suspect. Paano mo na lamang 22 yung suspects? Hanggang ngayon wala kang maipresenta kahit isa. So ito po yung ating abangan, ito po yung ating bantayan. Maraming nakaabang kahapon, di ko alam ba't di natuloy, yung Senate hearing sanang gagawin tungkol dito. And I think just today ay nanalify yung relief order nung hepe ng anti-kidnapping group. At siya ay muling ibinalik sa pwesto bilang hepe ng anti-kidnapping group, si Colonel, I listed down his name yung hepe ng anti-kidnapping group na rinelieve dahil di umano blunder yung operation. Pero makikita mo nanalify yung kanyang relief order at ibinalik uli sa pwesto yung hepe ng anti-kidnapping group. And apparently from different sources, mahusay yung operatibang yon. Init na pinag-uusapan ngayon sa social media ang tungkol sa di umano'y pagsampa ng kaso ng COMELEC laban sa isang abogado. Tinalakay sa live ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page ang tungkol kay Attorney Harold Respicio na tumatakbong Vice Mayoralty candidate sa Isabela Province. Ayon kay Attorney Vic, wala siyang nakikitang mali para siya ay kasuhan sapagkat siya lamang ay naglalahad ng kanyang pangamba na baka magkaroon ng di umano hindi magandang mangyari sa resulta ng mga boto sa darating na halalan. Para sa kabuuan ng video, panoorin po natin at i-follow na din ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez upang malaman po natin ang mga napapanahong balita sa ating bansa.
At wag din po natin kalimutang suportahan at iboto sa darating na May 2025 election si Attorney Vic, number 56 sa balota dahil posible po ang pagbabago. Muli maraming salamat mga kababayan at mag-iwan po kayo ng inyong mga comment or suggestion tungkol dito sa inyong napanood na video clip ni Attorney Vic Rodriguez patungkol nga dito sa abogadong nakasuhan ng COMELEC. So ano ba yung sa tingin nyo yung naging hakbang ng COMELEC laban dito sa isang abogado na naglalahad lamang ng kanyang saloobin or yung pangamba niya nga dito sa darating na election, no? So, tignan po natin yung mga susunod na mangyayari at wag po tayong makalimot na mag-like at mag-share para always updated po kayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.